Hello mga bibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Naku, Senator Cheese Escudero, sinugod na mga rallyista sa harap ng Senado. Well, hindi naman daming rallyista. Mga konti lang ba, mga ilan ba? Hindi nga nakaabot ng 200 pesos. 200? 200 na mga rallyista at sigaw na sigaw nila na i-convict si VP Sara, ipagpatuloy ang impeachment. Sino kaya nagbayad sa kanila? Ang tanong, bayaran ba sila? Or kusang loob na ginagawa nila iyon para sa kanilang ipinaglalaban na ideolohiya, na ipinaglalaban na gusto nilang makonvict si VP Sara? Hindi pa nga nag-start ang impeachment case, convict agad. Ano ba naman yan? Tapos itong si Franz Castro nagpa-press con. Parang nanggigilaiti sa galit si Franz Castro kasama si Raul Manuel. Nagpa-press con sila. Galit sila kay Cheese Escudero. Ang nakikita ko, kabibig ba? Puro kakamping yata ang galit ngayon. Hindi niyo ba nakita? Yung mga Marcos supporters, parang tahimik lang. Parang walang pakialam sa impeachment ni VP Sara. Pero itong mga kakampink, mga yellow tards, mga dilawan, sila pa yung ang iingay nila. Kasi gusto nilang tumakbo sa 2028 at si VP Sara ang nakikita nilang posibleng tatalo sa kanila or posibleng hindi sila makakaupo ulit or takot sila kung si VP Sara ang uupo kasi wipe out lahat ng kakamping na mga politiko. Ay nako, ano ba naman yan noon? Oo, ang dami nilang kaartihan, Risa Hontiveros, pati si Coco Pimentel, no? Kakamping na ba yan? Naku kabibig, nagsanipuwersa talaga sila at itong mga rallyistang ito ang napansin ng mga tao ba, akala namin hanggang hapon sila mag-rally sa harap ng Senado, eh unti-unti silang nawawala. Per hour ba ang bayaran or per minute lang? Kasi hindi nakaabot ng 200 katao eh. Baka kulang sa budgeting. Or baka full force ang kalang rally pag magsimula na ang impeachment hearing ni VP Sara. Di ba kabibig? Alam mo na sila. Basta may pera, pwede ang rally. Di katulad ng mga rally ng ng mga OFW sa The Hague. May pera-pera ba doon? Binayaran ba yung mga OFW? Yung rally sa panahon na kung saan si Pangulo Duterte ay pinasakay na sa eroplanong papuntang Hague. Binayaran bang mga nag-rally doon? Hindi naman na. O eto kabibiga, ang sample ng kalang rally. Ang dami nila. Ang dami. Parang nakikita ko ang mga spaces. Sana nagdala sila ng Bombay. Ito kabibig, oh. Ito yung rally kanina. Yan. Convict Sara now. Yan, oh. Pagpayagan pa natin na hindi matuloy hindi ang mga Duterte, kundi ang galit ng sambayan ng Pilipino. Yan, oh. Pagpayagan pa natin na hindi matuloy ang impeachment ni Marcos Jr. Dahil sa simula pa lamang, ito ay humaharang na para matuloy ang impeachment. So, yun kabibig. Yun ang impeachment daw di umano ng mga rallyista. Pero may napansin ang mga netizen kabibig. Opo. Kasi hindi man lang umabot sa 3 o'clock ang kanilang rally sa harapan ng Senado. Kinalampang ng iba't ibang grupo ng pangunguna ng bagong alyansang makabayan ang gate ng Senado kasabay ng kailang isinasagawang kilos protesta na may panawagan convict Sara now. Talaga ba? Wala pa ngang hearing, i-convict nyo na. So ito yung mga video kabibigay, papakita ko sa inyo. O baka sabihin nyo naglabak-labak tayo without evidence. O ito ang mga video na convict Sara now. Kayo lang ang naniwala. Kung sana madami kayong nag-attend ng rally, pwede sana, pero yun, oh.
Okay. A few moments later, kabibig, 'di ba? Ito na ang nangyari. Oh, ito ang nangyari a few moments later. Parang nawala ang kanilang force, nawala ang puwersa ng mga rallyista. Anong na ito, ito kabibig, bigla rin naglaho ang iba't ibang grupong kumalagpag sa gate ng Senado para ituloy ang impeachment ni VP Sara ng naglaho daw, naglaho na parang bula. Ayun na lang. Parang parang ang hina na ng boses. Nagutom na yata or hindi pa nasahuran. Eto pa. O biglang ay nawala na. Nasaan na sila? Oh. O yan ha. Before yan. Before. Kala natin. Ilang oras na taon. Sigaw-sigaw. So natin ha. Bayan muna, pananguna dyan. A few moments later. Uy, nasaan na sila? Uy, parang biglang, oh. Tingnan niyo. A few moments later. Uy, nasaan naman sila? Uy, a few moments later. Nasaan na sila? Nasaan na sila? Biglang nawala. Anong nangyari? Wala bang budget? Pang half day lang ang binayad sa kanila. Sulit po ba ang 1K each rally? Akala ko ba taong bayan ang may gusto na ma-impeach si Sara? Bakit napakakunti nyo? Sa kabilang banda, milyon-milyon naman ang nagbubunyi. Ito pa, komento ng mga netizen ha. Basta mga bayad, unti-unti lang. Pero pag di bayad, sangpanig pa ng mundo ang magkakusa. Kagaya ng mga DDS supporters, hindi mga bayad. Kaya yung nagsabi mga sakit sa government, hinahanap nila ang leader nila, kukunin nila ang bayad. Hindi nila nakita, kaya umalis na lang sila. Kawawang sambayan ng Pilipino. Ay, konti lang pala sila, hindi umabot ng 200. Kakunti, maglaban na lang at magtrabaho kayo sa bahay nyo. Di sulit ang pagpunta nyo dyan. Ito pa, hanggang doon lang ang bayad, half hour. Wala ng budget ubos na sa election. Ang konti naman, kulang sa budget niya. Tag 20K ata to kasi init ng araw. Yan yung mga tumatahol sa kalye na hindi alam kung ano ang pinagsasabi nila, hindi nila naiintindihan kung anong pinaglaban nila. Lala sobrang talino nila, umaapaw ang katalinuhan. Let me educate you. Ayan ba? Kung 1K bayan, half day, tapos 30 days, pwede na. Marami na makabili ng grocery at bigas. Problema na nila saan sila kukuha ng budget pambayan. Hala, grabe sila. Ito pa, hoy, ito, paghilo mo, oy, magkano, wala na dyan mo'y mahimo, bisag unsa na lang ibintang niyo kay VP Sara. Pang 500 lang pala, half day, uwian nyo na, kakain pa pamasahe, lugi. Bakit nawala? Baka may oras kung ganun oras lang bayad kaya umalis na next time na lang uli pag nag-offer uli hindi pwede overtime baka nabudol sila. Bakit dyan walang police pero pag Pro Duterte gumagawa ng ganyang action, bata-batalyon agad na police ang dumarting kasi maraming nag-attend pag Duterte rally ang mangyayari. So yun ang nakikita ng maraming netizen ngayon na half hour lang pala ang rally nila para ipapakita nila ba na malakas sila. Paano? Konti lang pala. So, yun lang kabibig ang ating latest libak-libak for today. Ano sa palagay nyo? Yung mga rallyista, matitinag ba si Chis Escudero? Ano ba naman yan? Isip-isipin nyo rin ba? Si Chis Escudero, alam niyang ginagawa. Risa Hontiveros,
kung hindi ka sang-ayon sa punto, at sa kung ano ang gusto ni Chis Escudero, mag-Senate President ka muna para kung ano yung mga gusto mong gawin ay magagawa mo. Pero ngayon, I think mostly sa mga kasama mo diyan sa Senado, hindi sang-ayon sa impeachment. Hindi ka nga pinakikinggan habang nagsasalita, 'di ba? At yung iba parang binabaliwala ka na. Kasi hindi nila naintindihan ang mga pinagsasabi mo. Kasi pinare-refer mo sa kung ano ang ginagawa ng US, ng Amerika tungkol sa isang impeachment. Eh, Pilipinas 'to, te. Pango ang mga ilong natin. Hindi tayo ano. At pwede ba respetuhin natin ang konstitusyon? Sana alam mo 'yan kasi senador ka. At yung mga iba diyan na nagsasabing matutuloy ang impeachment, huwag kayong mag-alala. Kasi si VP Sara, haharapin niya ang impeachment. Hindi nagtatago si VP Sara. Anywhere, everywhere, makikita mo si VP Sara. Oh, nandun siya sa The Hague, kasama ang kanyang pamilya. Binibisita na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. And I'm sure, babalik yun para harapin ang kanyang impeachment. And if you think na natakot si VP Sara, hindi. Bloodbath kung bloodbath na ang labanan. So, please lang, huwag kayong magpa-fake news ha, natakot si VP Sara, kaya ginagamit niya ang powers niya, sinusuhulan niya ang mga senador, talagang kinokontrol niya ang mga PDP senador na ipupush na hindi matuloy ang impeach. Excuse me po, VP Sara is ready. Matagal ng panahon na kanyang pinaghahandaan itong impeachment nito noong nagsabi si Franz Castro na i-impeach si VP Sara. Alam na ni VP Sara kung ano ang kayang gagawin. So please lang, huwag kayong magpakalat ng chismis sa si VP Sara ay takot kaya pumunta sa The Hague. My goodness. Anong klaseng utak yan? At nakikita nyo no, puro dilawan ang talagang matapang na sinasabing convict Sara now. Pero a few moments later, nawala na. Half day lang pala. Half day, hindi half day. Oh, ilang orasan lang pala. Oras-oras lang pala ang kanilang rally. Agoy koy. Bye everyone. See you next time.